matagal na siyang kumbaga, binigay niya ng kanyang pagkabirhen kay Jesus Christ. So, ganun yun. Grabe, sobrang busy ko. Hindi ko Alam mo ba, nabasa. kapatid, ang meaning ng Lucy, kung ano yon? Ano nga ba? Liwanag. Yung ibig sabihin, no? Oo. Pero baka naman maubos yung kailangan si Father nang magpaliwanag. Yes. Diba? Hello, Bro Roland. So, ngayon, Ayun na, yes po, Father. Pasensya na, ha? Pasok po. So, magandang advance happy Merry Christmas sa ating lahat. Advance Happy New Year sa ating lahat na nandito. At ito po yung isi-share ko sa inyo. Hindi po ito basta-bastang santo. Si Santa Lucia po. Virgin and Martyr po ito. So, sa araw na ito, December 13, ito yung kanyang buhay. Very amazing yung buhay niya. No? Saint Lucy was born around 283 in Syracuse, Sicily, during the height of the Roman persecutions of Christians. She lived under the reign of Emperor Diocletian, whose persecution was among the most brutal in church history. Hindi pala basta-basta ito si Santa Lucia. Wealthy pagan family. Was born into a wealthy pagan family but secretly embraced the Christian faith at a young age. So sa bata pa siya, niyakap na niya itong pananampalatayang Kristiyano, mga kapatid. No? So hindi po siya mahirap, no? Kundi mayaman. Pero, iniwan niya ito. No? And then, ginawa niya yung sarili niya, kinoconsecrated Virgin of Christ. Consecrated Virgin of Christ. So, yung kanyang virgin, inaalay niya sa Panginoon. No? Lucy consecrated her virginity to Christ, a radical and dangerous decision in a society where women were expected to marry for family honor dahil mayaman siya eh. At hindi basta-basta yung pamilya niya. So virginity outside marriage was socially unacceptable. So kung virgin ka pa rin, no, hindi yan acceptable sa panahon niya. Christianity itself was illegal. Hindi basta-basta sa panahon niya yung pagka-Kristiyano ay illegal. So yung pag-profess niya sa kanyang pananampalataya, illegal. So ngayon, kung mag-profess tayo, hindi naman illegal. So kita natin, mga kapatid, na hindi basta-basta ang panahon ni Santa Lucia kung saan siya naisilang. After the death of her father, her mother arranged a marriage for her. Lucy resisted, having already offered her life and body entirely to Christ. So yung nanay niya, dahil sekreto lang siya na naging Kristiyano, mga kapatid, gusto niya na ipakasal na. Uso yun sa nung una yung buya, bitaw. Ang mga magulang yung mag-decide sino yung mapangasawa sa kanilang anak. Ito yung milagro, mga kapatid. The miracle that changed everything. No? Lucy's mother, Eutychia, yung pangalan ng nanay niya ay Eutychia, suffered from a long illness. So yung nanay niya, may sakit. Yung sakit niya ay hemorrhage. Lucy brought her to the tomb of Saint Agatha of Catania, another virgin martyr. So ang idol pala ni Santa Lucia, si Santa Agatha of Catania. So siya din ay virgin martyr, no? Through prayer, Eutychia was miraculously healed. Yan sa intercession ni Santa Agatha. Na yun po ang secret devotion ni Santa Lucia. After this miracle, Lucy convinced her mother to abandon the marriage plan.
Sabi niya sa kanyang nanay, "Wag mo na yang ituloy, Nay, na ipakasal mo ako. Dahil yung idol ko, ang nagpagaling sa'yo." No. So, dahil doon, Lucy distributed her wealth to the poor. So, ang model niya, mga kapatid, si Santa Agata. So, ano yung implication natin ngayon? Sino ba yung model mo na santo? Ang model ko na santo ay si Saint Anthony Maria Claret. No? Yun po yung modelo ko na santo. Si Mother Teresa. Si Saint Benedict. Benedicto. So ngayon mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, sino ba yung modelo ninyo na santo? Yan po. Kayo na sasagot yan. Kung wala pa, magdesisyon na kayo ngayon bago magpasko. At siya yung susundin natin para masunod natin si Kristo. Dahil yung mga santo ay literal na kasunod kay Kristo. So, ano yung consequence? Pinagaling ng santo ang nanay niya. So, as a form of gratitude, si Santa Lucia distributed her wealth to the poor. She chose a life of poverty, chastity, and service. Hindi to basta-bastang buhay niya, mga kapatid, no? So, patuloy tayo. Ang nangyari, betrayal and arrest. Lucy's rejected suitor, angered by her refusal, and the loss of her dowry, reported her to the Roman authorities as a Christian. So, binibitray siya sa lalaki na hindi siya sinagot. Dahil sa galit ng lalaking ito, nireport niya na si Santa Lucia is a secret Christian. Siya po ay Kristiyano. At bilang Kristiyano, mga kapatid, illegal po ang pagka-Kristiyano. She was arrested and ordered to renounce Christ, offer sacrifice to pagan gods. So, anong nangyari, mga kapatid? Lucy refused. She boldly declared sacrifice acceptable to God is visiting the poor and the suffering. Ito yung prinsipyo niya. Kung gusto nyo na mag-aalay ako sa Panginoon, ang sakripisyo na dapat kong gawin, pagbisita sa mahihirap at sa mga nagdurusa. Yan ang sabi niya, mga kapatid. So, dito naman tayo, nirefuse niya yung mga demand sa Roman authorities. Nandito na tayo sa Martyrdom and Wonders. Ito yung hindi basta-basta na mga pagkakataon, mga kapatid. Amazing na amazing. Na-amaze ako nagbasa nito. So, Martyrdom and Wonders. During her persecution, several miraculous events were recorded in early Christian tradition. So dito, mga kapatid, kapag susundin natin si Kristo, marami talaga mga misteryo, kababalaghan, na makapagtibay sa pananampalataya when we give ourselves to Him. Soldiers attempted to drag her to a brothel to violate her purity. And she became immovable, as if rooted to the ground. So, gusto na nila, babasagin nyo yung pagkaberhen ni Santa Lucia. Mga sundalo ito, ha? Mga sundalo ito. Ano nangyari, mga kapatid? So, unmovable by force, purity strengthened by grace. According to the ancient acts of Saint Lucy, when the Roman governor ordered that Lucy be dragged to a brothel to violate her consecrated virginity, the soldiers attempted to move her by force, yet she became immovable, as though her body were rooted to the earth. Even when ropes, teams of men, and oxen were used, she could not be displaced. This miracle is not merely physical, but deeply theological. So, gusto na nilang sisirain yung pagkaberhen. Bago natin papatayin ito, gagamitin muna natin. Pero nangyari, mga kapatid,
immovable. Hindi po nakuha nila. No? Kahit ginagamit na nila yung pise, teams of men para mahila, gumagamit na din sila ng oxen, no? Pero hindi immovable. Grabe, no? Ito po ang isa sa mga milagro ni Santa Lucia. Lucy's immovability symbolizes that a soul firmly rooted in God cannot be shaken by coercion, threats, or violence. Kung tayo po ay deeply rooted sa Christian virtue, hindi na tayo matatakot pa. Hindi na tayo mamumuhay sa mga negatibong bagay. Puno na tayo ng sigla. Katulad ni Santa Lucia. The persecutors could dominate bodies, but not consciences. Yung mga kalaban natin can dominate our bodies, but not our consciences. They could command soldiers, but not grace. Wow. Her virginity was not weakness. It was strength sealed by God. No? Hindi ito basta-bastang santo. Si Santa Lucia, no? At sino yung kanyang idol? Si Saint Agatha. Ito na din. Pangalawang milagro niya. Miracles of the eyes. Lucy is light. Light that darkness cannot destroy. Light that darkness cannot destroy. Ito yung nangyari, mga kapatid. According to the ancient tradition, Saint Lucy's eyes were either torn out during her torture. So, nadamage yung mata niya. Or miraculously preserved by God despite brutal attempts to destroy them. Some accounts say that God restored her eyes, making them even more radiant than before. Others emphasize that her sight was never truly lost because her inner vision remained untouched. No? The church preserved the spiritual truth behind the tradition. So no violence can extinguish the light of faith. Because of this miracle, Saint Lucy became the patron saint of the blind, the visually impaired, and all who suffer from eye diseases, and more deeply, of all who seek clarity of truth. No? So, milagro po. Yung kanyang mata ay nakakita muli. No? Dahil sa pinipersecute siya sa mga Roman authorities. Pangatlo po ito, amazing po ito, pangatlong nagawa niya. Fire that could not burn her. So sinunog siya. Para ito sa panahon ni Propeta Daniel, no? Sa Daniel chapter 3 verse 27, the three youths, the fire had the power over their bodies. No? Daniel chapter 3 verse 27. Ano nangyari, mga kapatid? Ito nangyari. After failing to violate her virginity or purity, the governor ordered Lucy to be burned alive. Na-amaze sila, mga kapatid, ha? Hindi nila makuha si Santa Lucia dahil naging immovable. Parang immovable rock. So, anong ginawa ng gobernador? Hindi ka makukuha namin, ha? So, wood are piled around her. Oil was poured, and fire was light. Yet, according to tradition, the flames did not harm her. So, hindi siya na tablan ng sunog. This miracle recalls a recurring Bible theme: fire obeys God, not tyrants. Wow. Ang ganda, no? Lucy remained unharmed until her testimony was complete. Only afterward was she finally killed, traditionally by the sword, showing that martyrdom is not about pain but witness. So, grabe yung buhay ni Santa Lucia, mga kapatid, no? Very amazing. Kung tayo ay grounded to the Christian virtue. No? Yung takot, yung threat ay hindi mananaig. No? Dahil we are grounded to the Christian virtue. So ngayong Pasko, mga kapatid, anong challenge natin? Anong challenge ni Father Darwin?
sa buhay ni Santa Lucia, mga kapatid, dapat tayo lahat grounded to the Christian truth, grounded to the Christian virtue. Now, minsan sa atin, grounded tayo sa tao eh. Grounded tayo sa posisyon eh. Grounded tayo sa ating brilliance eh. Sa ating talino, sa ating skill, sa ating talent. So, anong gusto na ipahiwatig at mensahe sa buhay ni Santa Lucia sa atin? That all of us here will be grounded to Jesus, to the divine person of Jesus. That we will be grounded to the truth. That we will be grounded to the the virtues, Christian virtues po. At sa pamagitan niyan, liliwanag yung mata natin. Sa pamagitan niyan, hindi tayo matablan ng kalayo or apoy. No, dahil yung apoy ay minsan ay mag-change sa atin yung mga pagsubok. Grabe na init ng mga pagsubok, mga challenges sa buhay, hindi tayo mawalan ng pag-asa, no? At pangatlo, immovable tayo. Bakit? We are grounded by Christ. Bakit immovable tayo? Hindi dahil hard-headed tayo, hindi dahil stubborn tayo. Immovable tayo because we are rooted deeply to the divine person who is Jesus Christ, mga kapatid. So, yan po, mga kapatid, ha? At salamat po sa inyong pakikinig. Pasensya na po kayo sa paghihintay. At sana po na natuto po tayo sa buhay ni Santa Lucia po. Kapatid! Actually, Father, kami ang dapat magpasalamat, kasi ito'y panibagong kaalaman para sa aming lahat. At habang nagsasalita kayo, naisip ko, sabi ko, malabo ang mata ko, sana, sabi ko, pagdasal ko to kay St. Lucy, Amen. makakita ako. Yes, Amen. yes. Kasi malabo talaga yung mata ko. Father, thank you so much. At ang buong punto por punto, Kapuntos Ministry ay naliwanagan ulit para sa manibagong kaalaman. At ay kami laging nagpapasalamat sa bawat oras, bawat araw na nandyan kayo para sa amin. Salamat po at maligayang Pasko in advance sa inyo. Salamat po, Father. God bless po. God bless sa inyo, ha? Father, pwede bang mag-picture tayo? Sige. Kasi Nasaan yung picture natin kahapon at nandyan ka pa, kasama na. Ida? Yes po. Pwede magbukas lahat ng camera at Sige, buksan niyo. picture na tayo. Saan ko dali, pero maliliit kasi siya. Kaya dito, ito na lang po. Sige, te. Ito. Alright. 1, 2, 3, smile. Yeah! Isa pa. Lamo. One more. One, 2, 3, smile. Okay. Salamat, Hi, ha? Darwin, we love you. Thank you, Sister Charity. Edita Thank you, Father. Tahil. Thank you, Father. Si Flor de Masaya, Lisa. masaya ngayon. Ang dami ninyo, ha? Most awaited part ng aming program. Thank you so much. Salamat, ha? Patuloy kayo. Thank you, Magpamassage thank you. muna ako. Sige po, sige po. Thank you, God so bless, ha? much. God bless sa inyo lahat. Father, walang office bukas na kasi may ano kayo. Walang may- office bukas, pero pwede sila magsamba sa office. 12:45 yung mass natin. Dahil diocesan convention bukas. Sa second diocesan convention sa Diocese of Tagbilaran bukas. Okay, Darwin. So Thursday na tayo Dami mag-open. natin, sobra tayo 100. Yes, thank you Lord. Ang dami ngayon kasi marami kaming big prizes. Wow. Nag-aantay yung mga kapatid namin Praise sa the Lord. Thank you. Sige po, Tanong Father. muna natin God kay bless. Father kung may sacramental bukas. Parang wala dahil God bless. walang punto per punto bukas, tanungan portion dahil hanggang gabi po yung diocesan convention.
Magsimula umaga, and Father then, Darwin! yes. Kami po, naaabot na rin po dito ng CFD. May nagtok na po sa amin dito ng CFD Saan? po. Yay! Kabuyaws. Galing po ng Quezon. Nakaabot na Okay, tayo so- ng KFC, ha? Wow. Filipino Channel Ayun po, abroad. dito po. Wow. Yaw. Ay, sa Quezon ka na pala ngayon, sis Charity? Oo, galing na. Ayun po, dito po sa Kabuyaw. Wow. Ang Kabuyaw. Magandang balita yan, ha? Yes po, ang ganda ng po. Patuloy lang, ha? Yes po. Thank you. Mag-script blessings. Sa Thursday na Kung siguro. hindi ka po pag-join, meron kaming palaro. Malay mo, manalo ka ng 500,000 pesos. Wow. Bigyan na lang natin yung kay Father para makakuha. Disqualify daw natin si Father kasi marami na siyang alam. Ano? Disqualified ka na, Father. Sorry. Overqualified, hindi naman disqualified. Overqualified. Meron dyan, very generous, si Happy Father. Ano? Si Happy Happy? Natutuwa talaga kami, Father, every time. Very generous yan, Father. Bibigay kayo ng... Magbigay ng 500K. Praise the Lord. Dito na lang, magbigay lang kayo, magbigay lang ako every month sa inyo ng message from time to time. And then, Yes po. mga life of saints, mga saints, mga santo. Ano? Ang sacramental blessing ni mo. Thursday na siguro. Thursday Pero may blessing ako bukas sa live natin. After sa Mass. Anong oras? 2 p.m. After sa Mass, 2 p.m. Pwede ako mag-bless. Mas after mas meron Doon sa sa office. Pero sa gabi, malabo siguro sa gabi kung may punto por punto at tanungan portion dahil may diocesan convention. At first time niya na ako ang spiritual director. Nung una, si Father Butch pa yung spiritual director. Nung una. Pero ngayon, first time ko po ito na mag-host tayo ng diocesan convention. Ako na yung spiritual director nila. And then next year din, dito din yung national convention. So yun na namin yung diocesan convention para kung ano yung kulang namin, na-evaluate namin sa diocesan convention bukas. At salamat sa mga tumulong sa mga kapatid natin na para sa galastuan sa financial support sa ating convention this coming bukas na po. So siguro magbigay ako sa inyo from time to time once month Ate Gilda ng mga inspirational talk sa inyo lahat. Okay? At kanina may ang dami kong ina-exercise kanina, 12. And then isa doon sa mga ina-exercise natin, isang bata, 7 years old po. Isang bata, 7 years old, na natatakot na pupunta sa simbahan. No? During deliverance sa team natin, sumisigaw dahil marami siya nakikita. So, kanina, sila na yung isa sa mga exercise ko. So, parang normal. Pero hindi talaga normal dahil bigla lang susigaw. Natatakot, laging galit. 7 years old. At meron siya makikita sa mga infested na lugar, haunted house. Bigla lang siya sisigaw, takot ako mama, natatakot ako. Kanina, kahapon, nung nag-inventing of senses ako, sumisigaw. Hindi nga lalapit sa akin dahil natatakot. Pero kanina, mga kapatid, nung kino-close natin yung psychic niya, yung 30 chakra points, ngayon, okay na, lumapit na sa akin, nagpa-picture na sa akin, na-amaze yung kanyang mga magulang. No? For 3 years po daw, ganun siya. For 3 years. So, 7 years old na siya ngayon. So, tuwang-tuwa yung mga magulang. And binibigay ko din kung hihingi kayo sa akin yung closing the chakra points, isisend ko po ni Ate Edna para kung meron kayong kilala
yung magulang ang magsagawa ng closing the chakra points. And then, merong mga points sa part ng katawan natin, lagyan natin ng holy and exercise oil. Yung magulang, pwede. No? So, marami tayong matutulungan. At sa inyo po, i-share ko po yan ni Ate Edna. So, doon na kayo hihingi ng yung closing the 30 chakra points. And then, yung mga points sa chakra points, yun ang lagyan ng sign of the cross while ipapray yung closing the chakra points. So, very effective. Pwede, Father, yung pag-closing ng chakra points kami mismo. As long as part sa pamilya, lalo-lalo na sa malayo, no? Pupunta pa kayo Hindi, dito. what I mean ako, sarili ko mismo yung Yes, i-close ko yung chakra point. pwede po. Dahil Yes, thank you. may may natural authority tayo sa katawan natin. So yan po yung ginagawa ko, lalo-lalo na yung mga grabe yung occult third eye na open, no? Ang dami kong i-share sa mga experience natin. 12 yung pasyente ko ngayon. At umaabot ng more than 100 yung bibisita sa atin kanina. At may mga pari tayo na may pari tayo na 2 na nagpakumpisal. So ngayon ay hindi naman bigat sa akin. Nung una, ako pa ang mag-deliverance, ako pa mag-catechize, ako pang magpakumpisal, ako pa mag-exercise. No? Almost 1 year yon. At dahil sa pagod, nakatulog ako sa CR. So, salamat sa Panginoon. Meron na tayong mga kasamahan na tumutulong ng mga pari. No? At ako po ay sobrang natuwa. Yes, amen. May 3 kaming pari ngayon. So, yung 2 ay nagpakumpisal sa lahat ng bumibisita doon. Salamat po sa Diyos na makapahinga ko ng maaga and then full charge na bukas. So, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, Father. Thank you, Father. Yeah, bye-bye bye-bye. Next month na naman. Sige po, Father. Kami Qualified na kayo. Sige, bless ko kayo. Yes, naman po Sige. Sige. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Yay! In the name of Jesus of Nazareth, there's tremendous powers, God, and His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all unclean spirit, the spirit of obsession, the spirit of biases, the spirit of anger, the spirit of negative emotion, and negative thoughts. I command you to depart from them and fill them with your presence, love, healing, and consolation and justice. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. The Lord be with you. Amen. And with your spirit. Almighty God bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless. Thank you, I-send mo Father. sa akin, yung natin, picture ha. Extend na po ako, Father. Sige, God bless. Yes. Patuloy kayo, enjoy kayo dyan ha. Dahil naghihintay na yung magmasad sa akin. Ay, 1 oras o 2 oras. So, Thank you po yung Father. God bless ha. God Thank bless. you. Bye-bye. Sige po, Father. Hindi na kayo kasali sa game. Sige po. Salamat po. Qualified na kayo. Sorry. God bless ha. Overqualified, bro. Qualified. Alright.